Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro sa Makabansa 3, Quarter 1, Week 6. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagbabago sa komunidad at timeline sa pagbabago ng isang komunidad. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ilalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad. Nakagagawa ng isang timeline ng mga simpleng pagbabago sa komunidad. Naipapakita ang mga natutuhan tungkol sa mga pagbabagong naganap sa pamamagitan ng isang presentasyon. Bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Sabihin ang hep-hep kung ang sinasaad ay nangyari noon at hooray naman kung nangyayari ngayon. Handa na ba kayo mga bata? Ang gamit sa transportasyon ng mga tao ay mga hayop gaya ng kalabaw at kabayo, hep-hep o hooray. Magaling! Ang gamit sa transportasyon ng mga tao noon ay mga hayop gaya ng kalabaw at kabayo. Ikalawa, ang Mobile Legends at computer games ay ilan sa mga libangan ng mga bata, hep-hep o hooray. Tama! Ito ay mga libangan ng mga bata ngayon. Ikatlo, t-shirt at shorts ay mga halimbawa ng kasuotan ng mga tao. Ito ba ay hep-hep o hooray? Magaling! Hooray ang sagot dahil ang mga ito ay ang pananamit ng mga tao ngayon. Ikaapat, ang pangangaso at paghahabi ng tela ay kabilang sa mga kabuhayan ng mga tao sa komunidad. Ito ba ay hep-hep o hooray? Tama! Hep-hep ang sagot dahil ang mga ito ay mga kabuhayan ng mga tao noon. Ikalima, ang mga libangan ng mga kabataan ay paglalaro sa kalsada at pakikilahok sa mga sayawan at patimpalak kagaya ng palo seko at agawang buo tuwing may pista o special na okasyon. Ito ba ay hep-hep o hooray? Magaling! Hep-hep ang sagot dahil madalas itong ginagawa ng mga tao noon. Magaling mga bata! Ngayon naman ay dumako tayo sa aralin tungkol sa pagbabago sa komunidad. Para sa ating panimulang gawain na tinatawag nating hulaan mo noon o ngayon. Tignan ang mga larawan at tukuyin kung ito ay madalas gamitin noon o ngayon. Una ay ang kalabaw at kariton. Ito ba ay madalas gamitin noon o ngayon? Tama, ito ay madalas gamitin noon. Sunod naman ay ang jeep. Ito ba ay madalas gamitin noon o ngayon? Magaling! Ito ay mas madalas gamitin ngayon. Ito naman ay ang silungan. Ito ba ay madalas gamitin noon o ngayon? Magaling! Ito ay madalas gamitin noon. Sunod naman ay ang sari-sari store. Ito ba ay madalas gamitin noon o ngayon? Magaling! Ito ay mas madalas gamitin ngayon. Sunod ay ang kalesa at mga kabayo. Ito ba ay madalas gamitin noon o ngayon? Tama! Ito ay mas madalas gamitin noon. Ang tricycle kaya ay mas madalas gamitin noon o ngayon? Magaling! Ito ay mas madalas gamitin ng mga tao ngayon. Ang mga ito ay nagpapakita ng iba't ibang pagbabago sa ating komunidad. Ano-ano kaya ang pagbabagong naganap sa ating komunidad mula noon hanggang ngayon? Ano-ano kaya ang mabubuting dulot ng mga pagbabagong ito sa transportasyon, mga pangalan ng kalye at mga uri ng instruktura sa ating paligid? Tara, alamin natin ito. Una ay ang pagbabago sa transportasyon. Ang transportasyon ay mga sasakyan na ginagamit natin para makapunta sa ibang lugar. Narito ang mga halimbawa ng transportasyon noon. Para makalipat ng mga bagay o makapunta sa ibang lugar ang mga tao, sila ay naglalakad o sumasakay sa mga hayop, kagaya ng kalabaw na may kariton o kabayo na may kalesa.
Narito naman ang mga halimbawa ng transportasyon ngayon. Ito ay mga sasakyan na madalas nating gamitin o makita sa kalsada ngayon, kagaya ng mga jeepney, bisikleta, tricycle at kotse. Kabilang din ang motorsiklo at e-bike sa mga transportasyon ngayon. Idagdag pa natin ang mga bus, eroplano at barko. Ang pagbabago sa transportasyon ay may magandang dulot sa ating pamumuhay dahil mas mabilis tayong nakakarating sa ating paaralan, palengke o trabaho. At ito din ay nagbibigay ng mas ligtas at mas komportableng biyahe. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pagbabago sa pangalan ng mga kalye. Ang pangalan ng kalye ay ang tawag o pangalan ng isang daan o kalsada sa isang komunidad. Ito ay tumutulong para malaman natin kung saan banda ang isang lugar o bahay. Noon, ang mga kalye ay walang pangalan. Ngayon naman, ang mga kalye ay nagkaroon ng iba't ibang pangalan. Halimbawa nito ay ang Sampaguita Street, Bonifacio Avenue, Barangay Pandan, at marami pang iba. Ang pagkakaroon ng pangalan ng mga kalye ay napakahalaga dahil ito ay maraming mabuting dulot sa ating pamumuhay. Una, mas madaling makilala ang mga lugar. Kung may pangalan ang kalye, mas madali itong mahanap sa mapa o tanungin sa iba. Nakakatulong ito sa paghahatid ng sulat, produkto at mga bisita. Ikalawa, mas ligtas sa panahon ng sakuna o emergency. Kapag may aksidente, sunog o sakuna, mas mabilis makakarating ang tulong kung may malinaw na pangalan ang kalye. Ikatlo, pagpapakita ng pagkilala sa kasaysayan o mahahalagang tao. Maaaring ipangalan ng kalye sa isang bayani o mahalagang pangyayari upang magbigay pugay at matuto ang mga tao tungkol dito. Ikaapat, mas maayos na pamamahala ng komunidad. Nakakatulong ito sa pamahalaan ng pag-organisa ng mga serbisyo tulad ng basura, tubig at kuryente. At ang ikalima naman ay nagpapakita ng pag-unlad ng komunidad. Ang pagkakaroon ng pangalan ng kalye ay palatandaan na umuunlad at umaasenso ang isang lugar. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga pagbabago sa ating mga estruktura. Ang mga estruktura ay mga bagay na gawa ng tao tulad ng bahay, paaralan at simbahan. Narito ang mga halimbawa ng mga larawan ng mga estruktura noon. Ito rin ay mga halimbawa ng mga estruktura noon. At ito naman ang mga halimbawa ng mga estruktura ngayon. Ito rin ay mga halimbawa ng mga larawan ng estruktura ngayon. Narito naman ang mga halimbawa ng pagbabago sa mga estruktura sa ating komunidad. Una, ang pagbabago sa bahay. Noon, ang mga bahay ay gawa sa pawid, kahoy at nipa. Maliit at walang kuryente o tubig. Hindi gaanong matibay sa bagyo at lindol. Ngayon naman, ang mga bahay ay gawa sa semento, bakal at matibay na materyales. May kuryente, tubig at iba pang modernong kagamitan. Ito ay mas ligtas at komportableng tirhan. Ang pagbabagong ito ay nagbigay ng magandang dulot tulad ng ligtas ang pamilya sa sakuna, mas maayos ang pamumuhay at nagpapakita ng pag-unlad ng pamayanan o komunidad. Sunod naman ay ang pagbabago sa paaralan. Noon, ang mga paaralan ay maliliit na silid-aralan, kadalasang kubo. Kakaunti ang mga upuan at gamit. At ito din ay walang kuryente o modernong kagamitan. Ngayon, ang ating mga paaralan ay mga malalaking gusali na may maayos na silid-aralan. May kuryente, computer, library at palikuran. May mga palaruan at ligtas na kapaligiran na rin ang ating paaralan. Ang pagbabagong ito ay may magandang dulot din sa ating pamumuhay dahil ito ay nagbibigay ng mas masaya at maginhawang mag-aral. Mas maraming natututunan ng mga mag-aaral at mas ligtas at maayos ang kapaligiran ng paaralan. Ngayon naman ay ang pagbabago sa ospital ng ating komunidad. Noon, ang mga ospital ay maliit at kaunti ang gamit. Kadalasang malayo at walang sapat na gamot o doktor. Limitado din ang serbisyo sa mga ospital noon.
Ang mga ospital ngayon sa ating komunidad ay mas malaki at kumpleto sa pasilidad. Ito ay may mga doktor, nurse, at modernong gamit panggamot. At ito ay bukas sa higit na maraming tao. Napakahalaga ng pagbabagong ito sa ating komunidad dahil nagbigay ito ng mas mabilis na gamutan at pag-aalaga sa mga may sakit. Mas ligtas at malinis ang ospital at mas maraming natutulungang pasyente. Lagi nating tatandaan na ang pagbabago sa komunidad ay nakakatulong sa atin. Ito ay para sa mas maginhawa, mas mabilis, at mas ligtas na pamumuhay. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Ito ay tinatawag na tama o mali. Basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Ang jeep, bus at tricycle ay mga makabagong transportasyon na mas mabilis kaysa sa kariton. Tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Ikalawa, mas mahirap hanapin ang isang lugar kapag may pangalan ang mga kalye. Tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali dahil mas madaling hanapin ang isang lugar kapag may pangalan ang kalye. Ikatlo, mas ligtas tayo sa panahon ngayon dahil may matitibay na gusali tulad ng ospital at paaralan. Tama o mali? Magaling! Tama ang sagot. Ikaapat, dati ang mga estudyante ay pumapasok sa maliliit at simpleng silid-aralan. Tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Ikalima, ang pagbabago sa komunidad ay hindi nakakatulong sa buhay ng mga tao. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali dahil ang pagbabago sa komunidad ay nakakatulong sa buhay ng mga tao. Magaling mga bata! Ngayon naman ay pag-aralan natin ang tungkol sa timeline sa pagbabago ng isang komunidad. Para sa ating gawain, na tinatawag nating pagbabasa ng kwento, basahin, unawaing mabuti ang kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang pamagat ng kwento ay ang pagbabago ng aming komunidad. Maaaring i-post ang video para mas madali itong mabasa. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Batay sa inyong binasa o napakinggang kwento, saan matatagpuan ang komunidad ng nagsasalaysay? A. Sa bulubunduking lugar o B. Sa tabing dagat? Tama! Sa bulubunduking lugar matatagpuan ang komunidad ng nagsasalaysay. Anong uri ng pamumuhay mayroon ang mga naninirahan sa komunidad noon? A. Payak at tahimik o B. Maingay at magulo? Tama! Ang sagot ay payak at tahimik. Saan yari ang mga bahay ng mga naninirahan sa komunidad? A. Sa semento at yero, B. Sa sanga ng puno at nipa? Magaling! Ito ay yari sa sanga ng puno at nipa. Batay sa binanggit ng mga matatanda, anong mga kagamitan ang ginamit doon? A. Kandila at gasera, B. Kuryente at bombilya? Magaling! Ang sagot ay A. Kandila at gasera. Nagkaroon ba ng pagbabago o pag-unlad ang kanilang komunidad?
Bakit? A. Hindi, kasi pareho pa rin ang itsura ng komunidad. O B. Oo, dahil dumami ang mga tao, may kuryente at sementado na ang mga bahay. Magaling, ang sagot ay letrang B. Katulad ng nabasa sa kwento, noon ay kakaunti lang ang mga tao sa komunidad. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at nipa. Wala pang kuryente, kaya kandila o gasera ang gamit nila. Ngayon, dumami na ang tao. Ang mga bahay ay sementado na at may kuryente na. Ang tawag sa ayos ng mga pangyayaring ito ay timeline. Ang timeline ay isang grapikong paraan ng pagpapakita ng pagkakasunod-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Ang pagkakahati-hati ng panahon sa timeline ay ayon sa itinakdang interval o agwat ng mga taon. Ginagamit ito upang lubos na maunawaan ang ugnayan ng magkakasunod na pangyayari sa kasaysayan ng ating komunidad. Narito ang isang halimbawa ng timeline. Ano-ano kaya ang makikita natin sa isang timeline? Sa timeline, makikita natin ang petsa o taon. Maaari din natin makita ang mga pangyayari, o kaya mga larawan, o kaya naman ay mga pagkasunod-sunod mula sa pinakaluma hanggang sa pinakabago. Ang isang timeline ay mahalaga dahil natutulungan tayong maunawaan kung kailan nangyari ang isang bagay. Nakikita din natin ang pagbabago sa takbo ng panahon. At mas madali nating matandaan ang mga mahalagang kaganapan sa ating komunidad. Para mas maunawaan natin ang ating aralin, narito ang isang gawain na tinatawag nating timeline ng pagbabago. Sabihin kung saan bahagi ng timeline kabilang ang mga sumusunod na pangyayari sa kwentong binasa. Kaunti lamang ang mga tao sa komunidad. Saang bahagi kaya ng timeline natin ilalagay ang isinaad na ito? Ito ba ay ilalagay natin sa bahagi ng noon o sa bahagi ng ngayon? Magaling, ito ay kabilang sa hanay ng noon. Dumami na ang mga tao sa komunidad. Ito ba ay sa hanay ng noon o ngayon? Magaling, kabilang ito sa hanay ng ngayon. Marami ng bahay at karamihan ay yari sa semento. Ito ba ay kabilang sa noon o ngayon? Magaling, ito ay kabilang sa hanay ng ngayon. Makitid at hindi sementado ang mga daan. Ito ba ay kabilang sa noon o ngayon? Magaling, ito ay kabilang sa noon. Ang bahay ay gawa sa sanga ng puno at nipa. Ito ba ay kabilang sa hanay ng noon o ngayon? Magaling, ito ay kabilang sa hanay ng noon. May kuryente na at maliwanag na ang mga bahay. Ito ba ay nangyari noon o ngayon? Magaling, ito ay kabilang sa hanay ng ngayon. Magaling mga bata! Para sa ating karagdagang gawain, gumuhit ng isang tuwid na linya sa gitna ng papel. Hatiin ito sa dalawang bahagi, noon at ngayon. Sa bawat bahagi, gumuhit ng tatlong mahalagang pagbabago sa komunidad batay sa kwento. Lagyan ng label sa ilalim ng bawat guhit. Maaari mo itong gawing basihan para mas madaling gawin ang gawain. Narito naman ang rubrics para sa pagmamarka ng iyong gawain. Ang komunidad natin ay patuloy na nagbabago, mula sa simpleng pamumuhay noon hanggang sa mas maayos at maginhawang ngayon. Bilang mga batang Pilipino, tungkulin nating alagaan ang mga pagbabagong ito sa maliit na paraan tulad ng pag-aaral, paggalang at pag-aalaga sa paligid. Nakakatulong tayo sa patuloy na pag-unlad ng ating komunidad. Lagi nating tatandaan, ang maliit na kabutihan ngayon ay malaking tulong bukas. Tayo ay magkaagapay sa paghubog ng mas maganda at mas maunlad na komunidad. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata. Muli, ako ang inyong guro, Teacher Camille. Hanggang sa muli!